Narito ang mga nag-aalab na balita sa araw na ito. Dating Pangulong Rodrigo Duterte inaresto dahil sa mga krimen laban sa sangkatauhan. Implasyon sa bansa, patuloy ang pagtaas. Magandang araw, Batangas! Kayo ay nakatutok sa Batangas News Network, ang inyong katuwang sa pagbibigay ng tama at napapanahong balita. Inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 noong Martes, ika-11 ng kasalukuyang taon dahil sa isang warrant na inilabas ng International Criminal Court. Siya ang kauna-unahang dating pinuno ng Estado ng Pilipinas na inaresto sa utos ng isang international na tribunal. Ang buong detalye alamin sa report na ito. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nahaharap sa kaso ng mga krimen laban sa sangkatauhan sa harap ng international na korte. Ito ay dahil sa kanyang kampanya laban sa droga na pumatay ng halos 30,000 katao ayon sa tala ng mga grupong pangkarapatang pangtao. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte isinakay sa eroplano at dumating sa Netherlands noong Miyerkules upang harapin ang kaso ng krimen laban sa sangkatauhan. Sa kabila nito, kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte naghain ng petisyon sa Korte Suprema. May panibagong 2 petisyon ang inihain sa Korte Suprema kaugnay ng pagkakaaresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang bunsong anak ng dating Pangulo na si Veronica Quito Duterte at Davao City Mayor Baste Duterte ang humingi ngayon ng tulong sa Supreme Court para palayain ang kanilang ama at ipabalik sa bansa. Nakaangkla ang petisyon sa paniniwala nila na walang batayan ang pag-aresto ng ICC dahil wala na raw jurisdiction sa Pilipinas. Dapat din daw na dumaan sa extradition process ang dating Pangulo at mabigyan ng pagkakataon na masagot ang reklamo sa kanya. Umaasa sina Panelo na agad natutugunan ng Korte Suprema ang kanilang petisyon. Abogado naman ni Mayor Baste Duterte ang tanging nagpunta sa Supreme Court para ihain ang kanyang petisyon. Iyan ang balita tungkol sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Manatiling nakatutok para sa karagdagang impormasyon. Inflasyon sa bansa, patuloy ang pagtaas. Nananatili sa 2.9% ang taunang antas ng inflasyon noong Enero sa kasalukuyang taon, kapareho ng naitala noong Disyembre. Ito ay nasa loob ng target na 2% hanggang 4% ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Para sa karagdagang balita, narito si Carmela na nag-uulat live mula sa Old Public Market, Batangas City. Carmela, kamusta ang lagay ng inflasyon dyan? Leia, bahagyang nararamdaman ng mamamayan ng Batangas City ang pagtaas ng presyo ng bilihin ngayong taon. Ngayong taon, iniulat ng Philippine Statistics Authority na tumaas ang inflation rate sa 2.1% nitong buwan ng Enero sa kasalukuyang taon. Pinakamataas ang pagtaas sa presyo ng pagkain lalo na ang bigas, gulay at karne, maging ang pamasahe at kuryente ay naapektuhan din. Ayon sa mga eksperto, ilan sa mga dahilan ng patuloy na inflation ay ang epekto ng worldwide crisis sa langis, pagbabago sa klima na nakakaapekto sa ani ng magsasaka at mga isyu sa supply ng pagkain. Samantala, patuloy ang pagsisikap ng gobyerno na tugunan ang isyung ito sa pamamagitan ng subsidiya at programa para sa mga pinakaapektado. Para sa mga mamamayan, mahalagang maging wais sa paggastos at manatiling mapagmatsyag sa galaw ng presyo. Sa panahon ng inflation, ang kaalaman ay sandata. Ang ginagawa ko ay inililista ko ang aking bibilhin. Tapos, hinahati-hati ko siya para lang mabili kong lahat. Kung pwedeng tagkakalahating kilo, ay ganun lang ginagawa ko. Basta magkakaiba lang yung bibilhin ko. Kasi hindi naman pwedeng isang items lang ang bibilhin mo, tapos yun na lang ang ulamin mo palagi. Dahil ang mga anak ko, hindi naman pwedeng gano'n na lagi ang ulam. Gano'n.
napakahirap ini. Kasi kung ang kita ng asawa mo ay konti lang, hindi ganun kalaki ang sweldo, mahirap talaga, lalo pataas ang bill. Halos wala ka nang pabili. Kasi lagi mong ilalaan yung iyong pera doon sa medyo makakamura ka na lang. Kung ano na lang yung kayang bilhin ng pera mo, yun na lang ang bibilhin mo. Ang pinamimili ko linggo-linggo, ang budget ko nasa 2.5. Hindi pa kasama doon ang bigas. Pero grocery, mga pang-ulam, pang 1 week lang yun. Every, kasi ang sahod ng asawa ko, lingguhan. Ako naman, ang sahod ko, sinsenas katapusan. Kasi may trabaho din ako. Ako isang housekeeper. Kasi kung isa lang ang magtatrabaho, hindi talaga kaya. Unang-una, para mapagkasa ko yung aming budget sa pangailangan namin ng pamilya, sa kinikita ko nga, bawa, 1,000. Sa isang, halimbawa lang yun. Unang-una, priority, di yung pinakamahalagang unang-una ay pagkain, sa mga eskwela, sa mga bata, so, doon pinagkakasya ko yung budget na halaga 1,000. Sa halimbawa, 1,000 lang. Yun. Eh di, masasabi ko sa pagtaas at patuloy na pagtaas ng bilihin ngayon, kailangan, edi, budget pa rin ang paggasto sa kitang 1,000 ng ganyan, halimbawa. Budget pa rin. For example, weekly, sa tatlong pangunahin nating pagbabudget sa mga sa pagbili ng ating mga pagkain, siguro mga napatak ng hanggang weekly, patak na 20. Yeah. 20 o 15,000 budget. Depende sa halimbawa dami ng pamilya. Sa ngayon, ang ginagawa namin kunwari, tinitignan muna namin yung mga gamit namin sa bahay if marami pa. Sa mga, kunyari ngayon, marami pa, hindi muna kami bibili nun sa sunod na uling pamimili. Kaya, pag mayroon pa sa amin, hindi na muna namin inaano. Parang inaano lang namin na kung ano pa yung kailangan, yun lang muna. Pero yung mga hindi pa kailangan, hindi naman namin binibili. Ang kasi ngayon, ang pagkain kasi ngayon sobrang mamahal na. Yung tipong ang 100 parang nagiging barya na. Kaya talagang sobrang taas. Yun lang sobrang taas na yung mga bilihin. Pamimili namin sa grocery, umaabot siya ng mga around 3K. Around 3K dahil may gatas, may diaper. Tapos sa labas, nag-add mga 1K, mga 4K naman. Kada kinsenas. Yun lang po. Thank you. Carmela Almoneda, nag-uulat mula sa Old Public Market, Batangas City. Balik sa iyo, Leia. Ating tunghayan ang pagsisimula ng Mayor's Cup sa lungsod ng Batangas. Abangan ang mga detalye sa pagbabalik ng Batangas News Network. Nagbabalik ang Batangas News Network. Magtungo naman tayo sa larangan ng palakasan. Muli na ngang nagsimula ang ika-19 na season ng Mayor's Cup na pinangunahan ni Mayor Beverly Di Macuja at Congressman Marvy Marin. Tunghayan naman natin ang mga kaganapan sa Batangas City Sports Coliseum kung saan kasalukuyang nagaganap ang ika-19 na season ng Mayor's Cup. Philip, kamusta ang mga kaganapan dyan? Ngayong araw na ito, ay sasaksihan natin ang parada ng opisyal pagsisimula ng Mayor's Cup dito sa lungsod ng Batangas. Layunin ng palarong ito na may pakita ang mga talento ng mga lokal na kabataan nakatira sa lungsod sa larangan ng palakasan. Pinungunahan ni Mayor Beverly Di Macuja at Batangas 5th District Representative Marvy Marinho ang opening ceremony ng 19 Mayor's Cup sa Batangas City Sports Coliseum na dinulahan ng mga manlalaro at taga-suporta mula sa 50 barangay na lumuhok sa kompetisyon. Layunin ng liga na isulong at palakasin ang grassroots development para sa mga manlalarong Batanggenyo. Isang parada mula sa Plaza Mabini hanggang sa venue ang isinagawa bilang simbolo ng pagsisimula ng palaro.
Ayon kay Local Youth Development Officer Nelbert Magbanwa, 42 koponan ang kabilang sa basketball under 22, na hinati sa 7 na brackets. Ang top 2 teams sa bawat bracket ay maglalaro sa quarterfinals at hahatiin muli sa 2 brackets kung saan ang 2 koponang magwawagi dito ay papasok sa semifinals. Ang mananalo sa crossover semifinals ay maghaharap pa sa kampyonato ng Mayor's Cup 2025, sabi ni Magbanwa. 20 teams naman ang sumali sa under 15 category. Mayroong 25 na teams sa men's volleyball at 10 teams naman sa women's volleyball. Kapwa tumanggap ng trophy at cash prizes ang dalawa. Ang mga laro ay sabay-sabay nagaganapin sa mga covered courts ng iba't ibang barangay. As a student, the essence of this game is promoting a physical fitness and teamwork and the community pride. Yun nga, as a student again and again, kumbaga, hati yung oras sa pagte-training at saka sa pag-aaral. Kumbaga, pero nababalance pa rin. Bilang isang SK, mahirap kasi mag-organize, lalo na ang mga player is, kumbaga, minsan mayroon ding kasutilan. Then, doon sa naman sa mga organizer, kami po ay nagpapasalamat dahil po merong gantong mga event ang ating pamahalaan. So, ayun, magandang proyektong to dahil mas napopokus yung mga kabataan sa pagbabasketball, pagtitraining. Siyempre dahil kalaban nila yung iba-ibang barangay, mas may iwas sila sa ibang bisyo. Gaya nung nasabi ko sa una, training lang. Maganda yung kanilang yung lalo na tong paligang to lang season 2 ng Mayor's Cup. Masasabi ko lang po sa napakagandang proyekto na to, ay ako po ito sa nagpapasalamat dahil hindi lang po ito nakakatulong sa akin sarili, kundi sa lahat ng kabataan Batanggenyo. Nagpapalakas ng katawan, ng isipan, at higit sa lahat yung magiging sportsmanship ng bawat isa. Kami po ay gumagawa ng aming pag-ensayo, alternate ng araw, higit sa lahat kami po ay nananampalataya, pinagpapasa ng Diyos, ang awa, para sa amin ang gawa. Isang mensahe ko lang po sa mga organizer at lalo-lalo na sa SK Federation Batangas City. Ako po ay nagpapasalamat. Sana po patuloy natin ipagpatuloy ang ating nasimulan at pagdiskubre sa mga kabataang Batanggenyo, hindi lang dito sa Batangas, maging sa ibang lugar. At yan ang mga balita sa araw na ito. Ako po si Lea May Ariola, buong puso para sa Sambayanan. Ito ang Batangas News Network, ang inyong katuwang sa pagbibigay ng tama at mga napapanahong balita.